Sabado, Enero 6, 2024. Atin pong alamin ang preparasyon ng Quiapo Church patungkol sa nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na itim na Nazareno. Mahalagang impormasyon ang dapat ninyong malaman sa bidyong ito, kaya panuorin ng buo at nang maging bahagi sa pagsisiwalat ng mga mahalagang impormasyon para sa mga makikiisa sa banal na pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Hesus Nazareno 2024. Inyo po makikita ngayon, ito po ang simbahan sa tabi ng Quezon Boulevard dito sa lungsod ng Maynila, particular sa lugar ng Quiapo. Kapansin-pansin po na itong araw ng Sabado ay marami na ang mga tao na nakapila para makapasok sa loob ng simbahan. At alamin po natin kung ano nga ba ang sistema ng pagpila rito, kasi batay sa ating ilang mga nakausap na dibuto kanina, isa lang daw po ang entrance at doon po sa may Plaza Miranda. Kaya minabuti natin na atin po itong tunguhan doon para makita po natin ang sitwasyon kung papaano inihanda ang seguridad para sa kapistahan. Makita po natin na mayroong canine dog handler na umiikot dito sa buong Plaza Miranda. Mga sniffing dog po ito para matiyak ang seguridad ng mga deboto na nagpupunta rito sa simbahan ng itim na Nazareno. At mapapansin po natin na may pila sa gawing ito, gawing Villalobos at Carriedo. So mayroong pinipilahan sila na doon papasok lahat at ito ay scanning machine. So naglalagay ang kagawaran ng pulisya ng Maynila ng scanning machine. Ayan, makikita natin lahat ng mga bag ay nilalagay doon sa plastic box carrier. At ito ay papasok sa scanning machine. I-claim ito doon sa likod. So parang kay dumadaan sa airport. So ganito kahigpit ang ipinapatupad na seguridad ng mga deboto ng mahal na Hesus Nazareno. At yan, so dito nila kiniklaim yung kanilang mga gamit. Tutunguhan po natin ang loob ng simbahan at aliman po natin na parang mayroong misa na nagaganap sa kasalukuyan at magkaroon tayo ng sulyap bago ang kapistahan sa darating na Martes 9 ng Enero. So kahit Sabado, makikita po natin na puno ng mga deboto ng itim na Nazareno dito sa loob po ng simbahan ng Quiapo. At mamaya lalabas tayo para hanapin po natin kung sino ang pwede nating makausap patungkol sa preparasyon ng seguridad sa kapistahan. Pupunta tayo sa opisina ng parokya. Yan, nadadaanan natin yung isang side ng scanning machines. Ito yung part ng Plaza Miranda dito sa gawi po ng Carriedo. Ang makikita po natin dito ay parang tiyangge. So batay po sa ating nakausap sa opisina ng parokya, tayo ay inirefer sa opisina ni spokesperson Reverend Father Hans Magdurulang. Kaya papunta po tayo doon sa kanyang tanggapan dito po sa kabilang gusali ng Quiapo Church. Reverend Father Hans Magdurulang. Opo. Kayo po, Father, ang in charge sa... Opo, ang tagapagsalita po ngayon ng Nazareno 2024. Tungkol, Father, sa ating preparasyon sa nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Hesus Nazareno. So ano po ba ang inasahan natin sa klase ng preparasyon natin para yung nangyari po doon sa Marawi ay
ma-anticipate po natin? Opo. Ito po actually bago po nangyari yung malungkot na malagim na pangyayari sa Marawi ay buwan na po tayong magkakatulong ng local government agencies kasama mga kapulisan, ang ating local government dito sa Maynila at ang pamunuan ng Quiapo. Tayo po ay ilang buwan nang magkakatulong na nagpaplano po dito at bahagi niyan, malaking bahagi niyan syempre ang seguridad po. Kaya po masasabi ho natin nung nagkaroon ng press con ho tayo the other day, sabi ng ating kapulisan, Sa dami ng mga kawani ng kapulisan sa Maynila, ay masasabi po natin na sobrang ekstensibo po ang preparasyon para sa seguridad ng lahat ng mga makikisa sa pagdiriwang ng Pista 2024 dito po sa Quiapo para sa karangalan ng mahal na poong itim na Nazareno. Ito po ang paliwanag ni Reverend Father Hans. tinatayang 12,000 na mga kapulisan po ang nakakalat po. Actually, kahapon po, first Friday ay nagkaroon tayo ng parang dry run na ho ito. Kaya marami hanggang ngayon, mapapansin ho ninyo sa palibot ng Quiapo ay pinatutupad natin ang mga checkpoints at ang mga kapulisan natin na nakapalibot na po. Itong ating preparation ba ay magtatapos lang nitong kapistahan o magpatuloy pa rin yung ating pagpapaigting ng seguridad ng ating pong mga deboto ng mahal na pong Nazareno? Araw-araw naman po, meron tayong mga opisyalis dito na nakapalibot. Dito po sa tapat lang ho ng simbahan ng Quiapo, sa Plaza Miranda, ay meron tayong mga kapulisan po na nakaantabay lagi. Hindi lang po kapag magfe-fiesta, kundi araw-araw. Ang ating seguridad po ay malaking bagay na kinukonsindera dito po sa simbahan ng Quiapo dahil nga po sa bugso ng dami ng mga tao. Tungkol sa mga scanner na aking nakikita dyan, sinentriga po ako, no? Parang ako nasa airport tayo rito. So, magkabilaan na mayroong mga scanner machine. So, yun po ba ay patuloy na magagamit ng parokya? Hindi ho. Ngayon lang po, dahil po pag hindi naman po piyesta na mas kontrol ho dahil kaunti lang ang tao naman. Hindi po ganyang dikit-dikit ho talaga. Pero ngayon po dahil pinaigting ho natin dahil nga po sa maraming tao po ito. Kaya nga po ang pakiusap namin ay hindi na ho kailangan magdala ng malalaking bag, no? Basically, yung mga may malalaking bag ho sa ngayon, ang ginagamitan ho ng mga scanners na ito dahil po nakakapagdala pa sila. Pero asahan po nila sa January 8 pa lang po dahil yun ang simula ng ating misa. 33 masses po ang fiesta masses natin from January 8, 3 p.m. hanggang January 9, 11 p.m. Sa mga debuto po ng mahal na itim na poong Nazareno, ay dapat po ninyong malaman na ang pagdadala ng malaking backpack at iba pang mga bagay ay mahigpit na ipinagbabawal sa panahon ng kapistahan. Ito po ang pahayag ni Reverend Father Hans. Mahigpit namin gagawin na hindi na humaaring magdala ng malalaking bag, bawal ang nakasombrero, ang hoodie, ang payong. Yan po ay mahigpit ng ipatutupad bilang bahagi ng seguridad po. Tungkol sa nakaugaliang translasyon tuwing kapistahan ng pong Nazareno bago po nagkaroon tayo ng pandemya. So, itong medyo maluwag na tayo sa panahon ng pandemya, ay ibabalik ba natin yung translasyon ng pag-iikot ng mahal na pong Nazareno? Opo, yun po ang ating gagawin na po. Balik na po yun. Balik na po ang translasyon natin. Magsisimula ho ulit sa grandstand, same before pandemic na meron po tayong programa, magdamag munang programa at bihilya, panalangin, pagninilay, pagbabahagi. May misa tayo ng 12 midnight doon, ang misa mayor ni Cardinal Jose Advincula. Then after Mass, may vigil, and then morning prayer, and then sa hudyat po ng ating Rector, Father John Sescon, magsisimula ang translasyon. Okay. Mga kaibigan, dito po tayo sa tanggapan ni Reverend Father Hans Magdurulang bilang spokesperson po dito sa mahal na poong Jesus Nazareno. Sa ating pong pagtatapos, Father, baka may karagdagan kayong mga informasyon na gusto niyong iparating sa ating taga-subaybay. Maaari po ay paalala na lang po mga kadeboto na sa nalalapit na Nazareno 2024, tayo po ay magtulong-tulungan, sumubaybay po kayo at balikan ho ninyo yung mga
inilabas na ho nating mga paalala sa mga dapat, hindi dapat gawin para rin po sa mga activities. Maaari po kayong sumubaybay sa official Facebook page ng Quiapo Church at ganun din po sa mga iba't ibang mga kapatid namin sa media, sa radyo, sa TV, sa pahayagan. Sila po ay aming mga magigiting na katuwang sa paglilingkod na ito. Kaya sumubaybay po kayo sa mga hindi lang mangyayari kundi nangyayari na at mga dapat tandaan. Mga kadiboto, panatilihin po natin ang disiplina ng pagiging deboto. Magtulong-tulungan po tayo, magsama-samang magdasal upang maisakatuparan natin ang hangarin nating maging banal, maayos at ligtas ang Nazareno 2024. Okay, napakinggan po natin yung karagdagang paliwanag po ni Reverend Father Hans at buhat po sa parokya po San Juan Bautista na at siyang Minor Basilica of the ng- Black Nazarene. Yan. So nakapanayan po natin si Reverend Father Hans Magdurulang bilang isang spokesperson po dito sa Itim Nazareno Kapistahan 2024. Maraming salamat, Father, sa panahon na iyong binigay para kayo po ay makapagbigay ng informasyon sa ating mga taga. Maraming salamat po. God bless you po. Thank you.